Ang kwento natin ngayon ay patotohanan ang kasabihang kapag may sipag, may nilaga. At kapag may itinanim, tiyak may aanihin. Alamin natin ang kwento ni Nena na kahit anong pagsubok ang ibato sa kanya ng buhay, hindi siya sumuko. Sa halip ay ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapagtagumpayan niya ang lahat ng ito. Hatid ng Phenom Stories ang isang kwentong tiyak kapupulutan niyo ng aral at inspirasyon. Marami sa mga bata ngayon ang ipinanganak na may gininto ang kutsara sa bibig. Subalit, hindi lahat ay ganito ang sitwasyon. Maraming mga bata sa ating bansa ay walang makain dahil sa hirap ng buhay. Pati na rin sa kakapusan ng mapagkukunan ng ikabubuhay ng kanilang mga magulang. Ang 7 taong gulang na batang si Nena, nag-aaral bilang unang baitang, ay maagang namulat sa kahirapan ng kanilang buhay na hindi niya matatakasan. Sa unang araw ng pasukan sa paaralang elementarya sa kanilang lugar, hindi siya makaiwas sa mga tukso ng kanyang mga kamag-aral dahil nakasuot lamang siya ng tsinelas, samantalang bago ang mga sapatos pamasok ng mga ito. "Tingnan niyo itong sapatos ko, umiilaw-ilaw to," pagmamalaki ng isang bata. "Itong akin, ang sarap suotin, bago at komportable sa paa," sabi naman ng isa. Yung sayo, Nena, asan ang sapatos mo?" Tawanan ang lahat habang dinuduro-duro pa si Nena. Hindi niya maintindihan kung bakit siya inaasar ng mga ito. Ayaw na lang din niyang intindihin. Kahit kapos man sa bagong gamit kapag pasukan, hindi maitatanggi ang talino ng batang si Nena. Palagi siyang sumasagot kapag nagtatanong ang kanyang mga guro, kaya madalas din siyang purihin ito, dahilan para mainggit ang iba niyang kaklase. Noong tanungin ng guro nila kung anong pangarap nila, ang sagot ng karamihan ay maging doktor, engineer, artista, at kung ano-ano pa. Pero si Nena, "Gusto ko po maging isang journalist," ang proud niyang sagot sa tanong. Natuto siyang iguhit ang alpabeto o ABC at kung paano magbilang ng numero sa pamamagitan ng pakikinood sa TV ng kapitbahay nila. Mula sa pinto ay dumudungaw siya kapag pinapanood ng magulang ang batang sanggol dito para maaliw ito. Bukod dito, mahilig din siyang mag-obserba at manood sa paligid niya, kaya madali niya natututunan ang mga bagay-bagay. Noong matuto siyang sumulat ay gumawa agad siya ng mga kwentong para sa katulad niyang bata. Mahilig din siya bumili ng librong naglalaman ng kwentong pambata. Tinitipid niya ang kakaunti niyang baon para may pambili siya nito. Noong uwian na, kahit kumakalam ang tiyan, hindi niya alintana ito at itinoon ang atensyon sa paglalakad ng higit 1 oras mula sa kanyang eskwelahan hanggang sa bahay nila. Mahilig siyang maglakad-lakad at mag-obserba. Dahil dito ay nakakakita siya ng mga tao. Naiisip niya kung ano ang buhay ng mga ito. Mayroong may kaya sa buhay, mayroong hirap, at marami ang sagana sa buhay. Ito ang ginagawa niya tuwing papasok. Dahil sa halip na sumakay ng jeep, babaunin na lang niya ang pera pambili sa kantin. Maingay sa bahay nila. Dahil bukod sa kanya na grade 1, may 3 pa siyang nakababatang kapatid na kanyang inaalagaan pagka-uwi ng eskwela. Hapon na siya nakaka-uwi ng eskwela. Kinakailangan niya agad magsaing at maghanda ng ulam para sa kanila. Para kapag nakauwi na ang mama niya, ay kakain na lang ito at magpapahinga. Namamasukan bilang labandera ang mama niyang si Virgie. Mula umaga hanggang gabi ay labada lang ang kaharap. Naglalaba ito para sa 3 pamilya upang masuportahan ang pamilya nilang binubuo ng 5 miyembro, kasama na si Nena. Kapag natapos na si Virgie sa isang pamilya, ay agad itong pupunta sa isa pang pamilya. Nang makauwi si Virgie ay agad niyang nakita si Nena. Nakatulog na habang gumagawa ng takdang aralin nito sa lamesa. Tiningnan niya ang mukha nito. May kumurot na awa sa puso niya dahil pagod na pagod ang anak niya kakaasikaso sa nakababata nitong mga kapatid. Hinagod-hagod niya ang mukha ni Nena. May bumagsak na luha sa mata ni Virgie na agad din niyang pinunasan. Mag-isang magulang na lang ito ng 4 na bata. Nasawi ang kanyang asawa na si Carding, magta3 taon na ang nakalipas. Nang masagasaan ito ng rumaragasang sasakyan.
Wala ng buhay si Carding nang madala sa ospital. Lasing na Chinese national ang nakasagasa. Inareglo lang ang kaso dahil alam ng lahat na hindi kailanman makukulong sa Pilipinas ang isang Chinese, lalo na't makapangyarihan at maimpluwensya ito. Kaya naman, tinanggap na lang ni Virgie ang perang kabayaran dahil alam niya ang dalawang bagay. Hindi nila makakamit ang hustisya at kailangan nilang magpatuloy mabuhay. Ang pera na nakuha nila ay sapat lang para magkaroon sila ng bahay at nang hindi na sila nangungupahan pa. Tinanggap niya dahil magmula noon ay alam niyang mag-isa na siyang magpapalaki sa mga anak nila. Salamat anak. Pasensya na ha. Mabilis kang tumanda dahil sa hirap ng buhay natin. Bulong nito sa natutulog na bata. Hinalikan niya ang noon nito at naghanda na ng makakain. Lumipas ang maraming taon, nagbunga ang kasipagan ni Nena. Nakapagtapos siya ng elementary bilang valedictorian sa kanilang paaralan. Madami din siyang awards na natanggap. Tumatalon sa tuwa ang kanyang ina na si Virgie. Hindi mapigilan ang pag-agos ng luha sa mata dahil proud na proud sa anak na si Nena. Congrats anak! Nagawa mo! Ikaw ang una sa lahat na nakapagtapos ngayon. Bati ni Virgie sa anak. Congrats ate! Ang galing mo ate! Manlibre ka naman ate! Sunod-sunod ang bati ng kanyang mga kapatid. Thank you nanay at sa aking cute na mga brothers and sisters. Nagsisimula pa lang ako. Marami pang hahakutin at tatapusin si ate. Abot tenga ang ngiti ni Nena. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng reporter sa pamilya natin. Sabi ng ina. Nakangiting inaasar-asar ang anak. Ma, matagal pa po. Ilang taon pa po bago ko makamit yun. Tara po, kain tayo. Saan niya gusto? Dala ko pa naman itong si Piggy. Hawak at iwinawagayway ni Nena ang kanyang alkansya. Jollibee po tayo ate. Nagagalak na sabi ng isa. Yehey, tara po. Nagdiwang ang kanyang mga kapatid. Pero bago ang lahat, uuwi muna tayo. Ang sakit na ng paa ko sa bagong sapatos na ito eh. Sabi ni Nena. Thank you mama. Walang anuman anak. Oo nga, gusto ko rin magpalit. Uwi muna tayo. Na makauwi na sila, pagkabukas ng ilaw ni Nena ay tumambad ang maraming tao. Surprise! Ang isinigaw ng mga ito. Congratulations Nena! Sabi ng matalik niyang kaibigan na si Tala. Ang galing mo Nena! Nagawa mo! Sabi ng magulang ni Tala. Isa-isa pang pinahatid ng mga kabarangay niya ang bati ng mga ito. Proud na proud ang lahat kay Nena. At lahat daw sila ay saksi sa pagsisipag nito kahit na mahirap ang buhay. Bukod sa kaunting salo-salo na inihanda ni Virgie, nagambagan din ang mga kapitbahay niya para dumami ang handa ni Nena. Siyempre, hindi nawala ang Jollibee para sa mga bata. Lechon naman ang inatake ng mga matatanda. Tuwang-tuwa si Nena. Masayang-masaya din si Virgie at niyakap ni Nena. Ma, babawi po ako sa inyong lahat. Iaahon ko po ang pamilya natin sa hirap. Nena anak, okay na itong buhay natin na sama-sama tayo. Huwag mong pasanin lahat. Opo, pero ayun po ang pangarap ko. Tsaka po maging journalist. Nakangiting banggit ni Nena. Kahit ano pa yung gusto mo anak, tiyak akong matutupad mo yan. Ang galing at talino mo kaya. Ganda-ganda mo pa. Isang ngiti naman dyan. Hirit ng ina. Todo ngiti si Nena. Nagmamodel-model pa ito sa ina. Maraming salamat po sa paniniwala at pagtitiwala sa akin, ma. Dinoble palalo ni Nena ang sipag niya sa high school. Bukod dito, pumasok din siya ng part-time para matustusan ang mga gastusin sa bahay dahil madalas na magkasakit ang mama niyang si Virgie. Kung dati 3 pamilya ang pinapasukan nito, ngayon ay 1 na lang. Si Nena rin ang nagbibigay ng baon sa mga kapatid niyang kasalukuyan ay nasa elementarya. Hindi naman siya nawala ng oras para sa mga aktibidad sa school niya. Sumali din siya ng campus journalism upang mahasa pa ang kanyang pagsusulat at pagiging reporter. Hindi na rin siya madalas mabuli dito dahil marami na siyang kakilala at kaibigan. Ang pambubuli sa eskwelahan din ang madalas niyang tuligsain sa dyaryo sa kanilang paaralan.
Nais niyang wakasan ito upang hindi na makabiktima ng mga estudyanteng inosente at ang gusto lamang ay makapag-aral mabuti. Nagtapos si Nena bilang isa sa 10 pinaka-natatanging estudyante sa high school. Dahil dito ay nakapasok siya sa pinapangarap niyang school bilang scholar ng bayan. Nagpatuloy pa siya sa kolehiyo. Ang mga hirap na naranasan niya ay ginawa niyang gasolina upang makapagtagumpay sa buhay. Patuloy din niyang tinuligsa ang bullying sa kanyang research at nakapaglathala ng libro patungkol dito. Higit sa lahat, natupad din niya ang pinapangarap niyang maging journalist. Nakapagtrabaho din siya bilang reporter sa mga naglalakihang estasyon ng telebisyon. Ang lahat ng ito ay nagawa niya dahil sa kanyang talino at husay bago pa graduate ng kolehiyo. Nang makapagtapos siya ay kinuha agad siya ng isa sa pinakamalaking estasyon na nagbabalita ng mahahalagang pangyayari sa bansa. Bukod dito, nagkaroon din siya ng mga palabas tungkol sa pag-iimbestiga at pagsisiwalat ng mga katiwalian sa lipunan. Mga kababayan, huwag kayong mabahala dahil hahanapin natin ang katotohanang nagtatago kahit saan mang sulok ng mundo pa yan. Ang kanyang tagline sa sikat niyang palabas. Marami ang humahanga kay Nena dahil sa tapang nitong hanapin ang katotohanan kahit napakadelikado nito. Nagkaroon siya ng mga parangal dahil dito, lalo na sa pagsulong at pag-angat ng kababaihan. Napag-aral at napagtapos ni Nena ang 3 niyang kapatid at sila'y naging chef, engineer at doktor. Si Virgie ay hindi na tumatanggap ng labada ngayon. Mayroon na itong sari-sari store ngayon at laundry business. Binisita ni Nena kasama ang 3 niyang kapatid si Virgie. Hindi nito masabi kung gaano siya ka-proud at kasaya dahil ang lahat ay nakapagtapos ng pag-aaral at nakamit ang pinapangarap na propesyon. Wala na akong hihilingin pa sa Panginoon, sabay yakap sa 4 nitong mga anak. Pinagsaluhan nila ang simpleng hapunan na inihanda ng nanay nila. Nang matapos silang kumain, kinausap ni Virgie si Nena. Anak, kamusta? Kailan ang kasal? Po? Ayos lang, eto single. Wala na po kami ni George. Sabi ko na nga ba, parang may iba. Magdahan-dahan ka sa trabaho, baka ma-overwork ka ha. Huwag mo kalimutan na enjoy ang buhay, anak. Opo ma, ang sagot ni Nena. Siguradong proud na proud sa iyong papa mo. Niyakap niya si Nena. Wala na rin siyang hihilingin pa. Ang unika iha niya ay isang babaeng matapang at may paninindigan. Totoong naglilingkod sa bayan at tagapagtanggol na naaapi at mga walang kalaban-laban. Ma, salamat po. Ang lahat ng ito ay para sa inyo ni Papa at sa mga kapatid ko. Maraming salamat po sa lahat. Hindi man nakuha ni Nena ang hustisya para sa pamilya niya, nakatulong naman siyang makuha ang hustisya sa kaso ng iba. Nagpatuloy pa ang karera ni Nena sa paglilingkod sa mga Pilipino. Naging sumbungan siya ng mga naaapi at mga inoopresa ng mga makapangyarihan. Tinutulungan niya makamit ang hustisya at katotohanan sa mga kasong ginamitan ng impluwensya at kapangyarihan ng mga taong makapangyarihan. Siya ay naging inspirasyon sa marami. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, marami siyang natulungan, hindi lang ang pamilya niya, kundi ang sambayan ng Pilipino. Higit sa lahat, binigyan niya ng pag-asa ang mga tao at gumawa siya ng tunay na pagbabago sa bansa. Ating tularan ang kwento ni Nena. Hindi niya ininda ang hirap ng buhay. Bagkus ginawa niyang gasolina ang mga ito para magtagumpay at makamit ang kanyang mga pangarap. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.